Purihin ang Panginoon, isang mapagpalang araw po para sa ating lahat na mga sumusubaybay sa ating himpilan, Emmanuel TV Network. We all believe that Jesus Christ is God. We all believe in the Trinity. So that so much more is the thing that will make you stay and make you continue on with faith. Ito po ang katotohanan ng ating pananampalataya. Maraming salamat po sa inyong pagsama hanggang sa mga susunod po nating pagtatanghal. Ako po si Brother Marco, si Evangelista, na lagi pong nagpapaalala at nagsasabing, ang Diyos ay sumasa atin, Emmanuel. Purihin ang Panginoon. Muli, mga mahal kong taga-subaybay, samahan po ninyo ako sa ating mga pag-aaral dito sa ating programang Defend the Faith ng Emmanuel TV Network. Ako po si Brother Marco, si Evangelista. So sa pagkakataon pong ito ay ating lilinawin ang ating practice bilang isang Katoliko. Yung atin pong kinukundina ng mga Protestante sa atin. Ano yon? Yung tayo po'y nagdadasal, humihingi ng prayer sa mga banal. Lalong-lalo na po, yung mga kilala nating deboto, katulad doon ng mga deboto ni San Padre Pio, mga deboto po ni Santa Clara, no? Mga deboto ni San Isidro Labrador o ni San Roque, lalo na yung mga may karamdaman. Itong mga binanggit kong ito yung madalas nating nilalapitan. Ni Santa Filomena, no? At marami pa. So kung bibilangin natin ay hindi tayo matatapos para mabilang ang dami ng mga santo sa loob ng Santa Iglesia Katolika. At ang question po dito, ba't kayo nagdadasal sa kanila? Pareho lang naman kayong tao, no? Dapat ang dasal natin ay diretso sa Diyos, sapagkat sila'y wala namang magagawa para sa atin. Ito po yung mga tanong na madalas nating naririnig sa ating mga kaibayo. Pag sinabing kaibayo, mga Protestante. In general, hindi na natin kailangan tukuyin isa-isa. Pero kung atin pong sasangguniin ang banal na kasulatan, mga giliw na taga-subaybay, meron po tayong matutuklasang mga katotohanan tungkol sa kung bakit tayong mga Katoliko ay humihingi ng panalangin sa mga banal. Mas mainam po, buklatin natin ang banal na kasulatan at dito po ay matutuklasan natin ang mga katotohanan. Ano po ang una nating kukuning talata sa banal na kasulatan? Ito po ay makikita natin sa Gawa, chapter 3, verse 11. Sa Gawa, chapter 3, verse 11, ay maliwanag po ang sinasabi ng Biblia kung bakit po tayo'y naniniwala sa intercession pamamagitan ng mga banal. Chapter 3, verse 11 hanggang 13 at ang talatang 16. Ang sabi po'y ganito, samantalang nakahawak siya kina Pedro at Juan sa may portiko ni Solomon, patakbong lumapit sa kanila ang mga taong takang-taka sa nangyari. Pagkakita ni Pedro sa mga tao, kanyang sinabi, mga Israelita, bakit kayo nanggigilala sa nangyaring ito? Bakit ninyo kami tinitingnan ng ganyan? Akala ba ninyo'y napalakad namin siya sa pamamagitan ng sarili naming kapangyarihan? O dahil sa aming kabanalan? Ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, ang Diyos ng ating mga ninuno, ang nagbigay ng pinakamataas na karangalan sa kanyang lingkod na si Jesus. Ngunit siya ibinigay nyo sa may kapangyarihan at itinakwil sa harapan ni Pilato. Gayong ipinasya na ninyong palayain siya. Sa verse 16 ay ganito po ang ating mababasa. Ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus ang nagpagaling sa lalaking ito. Nangyari ito dahil sa pananalig sa kanyang pangalan. Ang pananalig kay Jesus ang lubusang nagpagaling sa kanya tulad ng inyong nakikita. Alam po ninyo, ang kwentong ito ay tungkol sa isang paralitiko kung saan naroon po nakaupo sa harapan ng templo ni
Solomon. Dumating po ang ating Apostol Pedro at siya po'y nanawagan. Mag-iikatlo ng hapon noon nung si Pedro ay pumunta sa templo. Nandun po ang isang lalaking pinanganak na lumpo, dinadala roon siya araw-araw upang magpalimos. Kaya nung makita niya si Pedro at Juan na papasok sa templo, nangingi siya ng limos. Tinitigan siya ng dalawa, ni Juan at ni Pedro, at sinabihan ni Pedro, "Tumingin ka sa amin." Tumingin nga siya sa pag-asang siya'y lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, Gawa chapter 3 verse 6, "Wala akong pilak o ginto, subalit may iba akong ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret," hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo, itinindig. Pagdakay lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki, ito'y napalukso at nagsimulang lumakad. Palukso-lukso siyang pumasok sa templo kasama nila at masayang nagpupuri sa Diyos. Sa talata pong binanggit natin, Gawa chapter 3, mas mainam basahin nyo mula verse 1 hanggang sa mga susunod na talata, makikita po natin ang kapangyarihan ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus, yung ipinanganak na lumpo ay tumayo kung saan ay nagtalon-talon, nakalakad at nakapasok sa templo. Ano ang ginawa ni Pedro? Wala akong anumang kayamanan, wala akong anumang pilak o ginto. Sa pangalan ni Jesus, ang mga banal ay nakapagpapagaling hindi dahil sa kanilang sariling kapangyarihan. Yun po ang nilinaw ni Apostol Pedro. Yun po ang maliwanag at klarong-klaro. Hindi ako o kami nakapagpapagaling sa pamamagitan ng aming sariling kapangyarihan. Dahil wala naman po silang kapangyarihan. Saan po nanggaling ang kagalingan? Sa pangalan ni Jesucristo. Kaya po, upang maging klaro sa atin, lalo na sa mga deboto, kung tayo nagdedebosyon, paborito natin si San Padre Pio. Hindi po si San Padre Pio ang nagpapagaling. Hindi po si Santa Clara ang tumutugon sa ating mga prayer requests. Lalong-lalo na yung mga nagdadala ng itlog. Dadaanan natin dito sa may gawin ng Quezon City yan. May kumbento dyan ng Santa Clara. Nagdadala sila ng mga itlog. Pag nagkaroon ka ng answered prayer, hindi po si Santa Clara. Pag ikaw ay gumaling, hindi po si Padre Pio ang nagpagaling. Ang nagpagaling ay ang iyong pananampalataya at ang pinagmula ng kagalingan ay ang ating dakilang Diyos. Ano po ang role ng mga banal? Ang role ng mga banal, sila po ang namamagitan sa ating mga prayer petitions, sa ating mga prayer intentions. Yan po ang nais nating maging klaro sa atin. Pag kayo ay nagdedebosyon sa Mary Help of Christians o sa ating mahal na ina ng laging saklolo, hindi po si Mama Mary ang pinagmumulan ng grasyang tinatanggap natin. Ito po ay mula sa Diyos sa pamamagitan nila. Katulad po ng ating binasa sa banal na kasulatan, dito nga po sa Gawa, chapter 3, verse 12, ang sabi ni Apostol Pedro, "Bakit kayo namamangha o nanggigilalas? Bakit ninyo kami tinitingnan ng ganyan? Akala ba ninyo'y napalakad namin siya sa pamamagitan ng sarili naming kapangyarihan? Paanong nakalakad yung lumpo? Ito ba'y dahil sa aming kabanalan? Hindi po. Nakalakad ang ipinanganak na lumpo dahil sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo." At yung panalangin po ng mga banal, mga ginigiliw kong taga-subaybay, ito po ay katulad ng nangyari kay Tobit, kung saan po ay nagpakita sa kanya ang ating Arkanghel Rafael. At ang sabi ni Arkanghel Rafael, "Tobit, sa tuwing ikay nagdadasal, sa tuwing ikay nananalangin kahit sa mga yumao, ako ang nagdadala ng panalangin mo sa harapan ng Diyos." Ito po'y makikita natin sa bahagi ng Tobit chapter 12, verse 12 at verse 15. Ganon din po,
Maliwanag pong itinuturo ng banal na kasulatan sa bahagi po ng Hebreo chapter 12 verse 23, ang isang katotohanan ng malaking bahagi ng mga banal para sa ating mga prayer intentions, para sa ating mga kahilingan. Sabi po ng Hebreo 12:23, lumapit kayo sa masayang pagkakatipon ng mga ibinilang na panganay na nakatala sa langit. Lumapit kayo sa Diyos na hukom ng lahat at sa mga espiritu ng mga taong banal na naroon na sa dakong inilaan sa kanila ng Diyos. Meron pong mga espiritu ng mga taong banal na naroon na sa dakong inilaan sa kanila ng Diyos. Ano po ang ating gagawin? Ang sabi ng Bible, lumapit kayo. Paano po tayong lalapit? In physical form? Hindi po. Paano tayo lalapit sa mga banal? Sa pamamagitan ng panalangin. Kaya nga lagi nating sinasabi, Santo Domingo Sabio, San Juan Bosco, San Francisco ng Assisi, San Antonio de Padua, ipanalangin mo kami. Sila po ang nagdadasal para sa atin. At ito po'y hindi imbentong aral, hindi po to imbentong turo, ito po'y biblikal. At sa bahagi po ng gawa, no? Sa bahagi po ng pahayag, chapter 5, verse 7 to 8, ganito po ang ating matutunghayan ng isang katotohanan tungkol sa mga banal. Aklat ng pahayag, chapter 5, verse 7 hanggang 8. Lumapit ang kordero at kinuha ang kasulatang nakalulon sa kanang kamay ng nakaluklok sa trono. Nang ito'y kunin niya, nagpatira pa sa harapan ng kordero ang 4 na nilalang na buhay at ang 24 na matatanda. May hawak na alpa ang bawat isa at may gintong mangkok na puno ng kamanyang. Ito ang panalangin ng mga banal. Ito ang panalangin ng mga banal. Ano daw po yung dala? Isang mangkok kung saan puno ng kamanyang at ang kamanyang na ito ang panalangin ng mga banal. So tugman-tugma po ito doon sa Hebreo, chapter 12, verse 23. Lumapit kayo sa espiritu ng mga taong banal. Ano ilalapit natin? Di yung ating mga prayer intentions, yung mga petitions. At ito po ay dinadala nila sa harapan ng kordero. Sa isang bahagi pa po ng pahayag, chapter 8, verse 3 at 4, ang sabi ganito, isa pang anghel na may dalang gintong insenaryo ang dumating at tumayo sa harap ng dambana. Binigyan siya ng maraming kamanyang upang ihandog sa dambanang ginto sa harap ng trono, kalakip ng dalangin ng mga hinirang ng Diyos. Mula sa kamay ng anghel, pumailan lang sa harapan ng Diyos ang usok ng kamanyang kasabay ng dalangin ng mga hinirang ng Diyos. Kaya every time na tayo po ay nagbibeg ng intercession ng ating mga patron, ang mga ito po ay kaganapan ng kung ano ang nakasulat sa banal na kasulatan. Lumapit kayo sa espiritu ng mga taong banal. Katulad ng nangyari kay Tobit, dumadalangin siya, si Arkanghel Rafael ang kumukuha ng dalangin niya at dinadala sa harapan ng Diyos. At ito rin po yung tagpo na ating binasa sa Pahayag chapter 5 at sa Pahayag chapter 8. So mga ginigiliw kong taga-subaybay, isa lamang po ang dapat nating matutunan. Ano po yon? Kapag tayo'y nananalangin, hindi po ang mga patron natin, ang mga paborito nating santo, tandaan ninyo, ang tumutugon sa panalangin. Sila po ang ating prayer partner. Sila po yung ating backup sa Diyos. Sila yung ating tagapamagitan sa ating mga prayer intentions. At ito ang katotohanang tinuturo ng Biblia. Tinututulan ng maraming protestante. Pero kuidaw ka kung ating uobserbahan sila man, ang kanilang mga pastor, ang bawat isang mga member nila,
They are praying for each other. Naririnig natin yan. Pastor, ipanalangin mo ako. Pastor, mag-i-exam ako. Please pray for me. At Pastor, ako'y aalis. Kami magta-travel. Kami magiging turista sa ganitong lugar. Please include me. Include us in your prayer. Ano ba ginawa ng pastor? Anong ginawa ng mga member? Pinanalangin nila ang isa't isa. Kasi pwede po talagang mangyari yon, to pray for one another. So ano ang gagawin natin? Magkakaroon tayo ng matibay na pananampalataya sapagkat ito ang magbibigay tugon sa ating mga kahilingan through the intercession ng ating mga patron o ng ating mga banal. Sabi nga po ng Santiago 5:16, malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. So mag-uugnay na naman ito doon sa Hebreo 12:23, lumapit kayo sa espiritu ng mga banal na naroon na sa dakong inilaan sa kanila ng Diyos. Katulad nitong nasa harapan natin, ito po si San Francisco ng Assisi. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. Maraming salamat po sa inyong pagsama at lagi niyo pong tatandaan, ang debosyon natin ay hindi nangangahulugang may iba tayong Diyos. Iisa lamang ang Diyos, katuwang natin ang mga banal. Ako po, si Brother Marcos si Evangelista, na laging nagpapaalalang ang Diyos ay sumasa atin, Emmanuel. You're watching ETVN Philippines.